Sa paghahanap buhay ng ating mga kababayan sa ibang bansa, hindi lang pagod at pangungulila ang kanilang nagiging kalaban araw-araw. Minsan, ang mas matinding panganib ay nanggagaling sa mga taong inaakala nilang kakampi pero sila pala ang hihila sa kanila pababa. Ngayon ay tatalakayin natin ang kwento ni Jocelyn Ilagan, isang 27 anyos na Filipina sales lady sa isang sikat na jewelry shop sa Dubai. Dahil sa sipag at galing niya sa pagbebenta, mabilis siyang naging paborito ng kanyang amo at nakakuha ng mga bonus na hindi nakukuha ng iba. Ngunit sa likod ng kanyang tagumpay, may isang matalik na kaibigan na unti-unti nang nilalamon ng selos at inggit dahil sa kanyang mga nakakamit. Paano nga ba nauwi sa isang malaking iskandalo at kulungan ang buhay ng isang inosenteng OFW dahil sa tiwalang ibinigay niya sa maling tao? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators at mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Maraming salamat po. Noong January 2015, habang nagbibilang ng mga paninda ang mga staff ng jewelry shop sa pagtatapos ng kanilang shift, biglang nabalot ng kaba ang buong paligid. Ang kanilang supervisor ay nag-anunsyo na may kulang na mga alahas sa kanilang inventory gaya ng mga gintong kwintas, pulseras at mga singsing na may diamante. Agad na nag-utos ang may-ari ng shop na si Mr. Jassim Alfad na i-check ang lahat ng gamit ng bawat empleyado na naroon. Isa-isang binuksan ang mga locker at ang mga personal na bag ng mga staff habang ang lahat ay tahimik at bakas ang nerbiyos sa kanilang mga mukha. Sa gitna ng pagsisiyasat na ito, lalong uminit ang tensyon nang buksan ang bag ni Jocelyn dahil doon mismo nakita ang isa sa mga nawawalang mamahaling pulseras. Kumikislap ang alahas sa ilalim ng kanyang mga gamit, kaya naman agad itong napansin ng kanyang amo at ng supervisor. Nanigas sa gulat si Jocelyn habang ang lahat ng kanyang mga katrabaho ay nakatingin sa kanya na tila ba hinuhusgahan na siya agad bilang isang magnanakaw. Ang kanyang matalik na kaibigan mula sa Pakistan na si Samira Khan ay nakatayo lang sa tabi at hindi kumikibo habang malamig ang tingin sa kanya. Kahit anong iyak at pagpupumilit ni Jocelyn na wala siyang alam kung paano napunta ang alahas sa kanyang bag, wala siyang nagawa nang dumating ang mga pulis para dalhin siya sa presinto. Bago mangyari ang gulo na ito, kilala si Jocelyn at Samira bilang magkaibigan na halos hindi na mapaghiwalay sa loob ng tindahan. Mas pinili ni Jocelyn na makipaglapit sa ibang lahi dahil sa mga hindi magandang karanasan niya noon sa kapwa Pinay na nanloko sa kanya ng pera. Dahil dito, ibinigay niya ang buong tiwala niya kay Samira kung saan madalas silang sabay mag-break at nagtatawanan pa habang nagtuturuan ng mga salitang Tagalog. Para sa mga nakakakita sa kanila, parang magkapatid na ang turingan ng dalawa kaya hindi inakala ni Jocelyn na may namumuo na palang galit sa puso ng kanyang kaibigan. Si Samira ay mas matagal na sa trabaho kaysa kay Jocelyn pero nitong mga huling buwan ay unti-unting bumababa ang kanyang benta habang si Jocelyn naman ang laging nakakakuha ng mga benta. Dahil dito, mas napapansin ng amo si Jocelyn at madalas siyang bigyan ng mga extra na bonus na palihim naman niyang ikinukwento kay Samira dahil sa laki ng kanyang tiwala. Ngunit sa paningin ni Samira, ang mga kwentong ito ni Jocelyn ay nagiging dahilan lang ng kanyang matinding inggit lalo na at baon siya sa utang sa mga lending groups at kapwa niya trabahador. Dahil sa gipit na sitwasyon at sama ng loob, nakaisip si Samira ng isang paraan para mapabagsak ang kaibigang itinuring siyang pamilya. Dahil sa matinding inggit na hindi na niya mapigilan, nagsimulang gumawa si Samira ng isang mapanirang plano para tuluyang mapabagsak si Jocelyn. Kinausap niya ng palihim ang isang janitor sa gusali na nangangailangan din ng pera at binayaran niya ito para patayin ang mga CCTV sa likod na bahagi ng tindahan tuwing sasapit ang oras ng closing. Dahil kabisado ng janitor ang pasikot-sikot sa electrical room, naging madali para sa kanila na burahin ang mga posibleng ebidensya.
Habang nangyayari ang lahat ng pagtataksil na ito, wala pa ring kamalay-malay si Jocelyn dahil ang turing niya kay Samira ay higit pa sa isang katrabaho, kundi isang tunay na kapatid. Sa katunayan, sa tuwing wala sa mood si Samira o nagkakaproblema sa kanyang mga benta, si Jocelyn pa ang buong pusong sumasalo sa kanyang mga trabaho para hindi ito mapagalitan ng kanilang boss. Ngunit sa isang pagkakataon, habang abala ang lahat sa dagsa ng mga mamimili, matagumpay na naibulsa ni Samira ang ilang mamahaling alahas at ang isa rito ay palihim niyang isinilid sa pinakailalim ng bag ni Jocelyn para rito ibunton ang lahat ng sisi at kahihiyan. Sa loob ng malamig at madilim na kulungan sa Dubai, halos gumuho ang mundo ni Jocelyn habang iniisip ang kanyang pamilya sa Pilipinas na umaasa sa kanya. Hindi niya alam kung paano lilinisin ang kanyang pangalan dahil tila lahat ng ebidensya ay nakaturo sa kanya at sa bansang tulad ng UAE, napakahigpit ng batas pagdating sa pagnanakaw. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iyak at walang humpay na pagdarasal, isang Filipino community leader ang nakabalita sa kanyang sinapit at agad siyang binisita para bigyan ng lakas ng loob. Hindi siya pinabayaan ng kanyang mga kababayan, tinulungan siyang makakuha ng mahusay na abogado at nakiusap sa mga autoridad na magsagawa ng mas malalim na investigasyon dahil sa malinis na track record ni Jocelyn. Dito na pumasok sa eksena ang matalinong investigador na si Detective Majid Hassan. Agad niyang napansin na may kakaiba sa records ng shop dahil sadyang nawala ang mga kuha ng kamera sa mismong oras ng insidente, isang bagay na hindi dapat nangyayari sa isang high-security na jewelry shop. Nagkaroon ng malaking liwanag ang kaso nang lumapit ang isang Arabong security guard kay Detective Majid para magbigay ng pahayag. Ayon sa guard, napansin niya ang kahina-hinalang kilos ni Samira na pabalik-balik sa locker area kahit tapos na ang oras ng duty nito at wala na dapat itong ginagawa roon. Dahil sa impormasyong ito, isinailalim sa forensic testing ang bag ni Jocelyn at doon ay nakita ang mga fingerprint ni Samira sa loob mismo ng gamit ng Filipina na lalong nagpatibay sa hinala ng mga pulis na may nagtanim ng ebidensya. Noong February 2015, tinipon ni Detective Majid ang lahat ng staff sa harap ni Mr. Jasim. Sa tindi ng pressure at takot na ma-deport at makulong ng matagal, tuluyan ng kumanta ang janitor na kasabwat ni Samira. Inamin niya ang lahat ng detalye ng kanilang sabwatan, mula sa pag-shutdown ng mga kamera hanggang sa lokasyon kung saan nila itinago ang iba pang mga ninakaw na alahas na hindi pa nila naibebenta. Galit na galit ang may-ari na si Mr. Jasim nang pasukin ng mga pulis ang quarters ng janitor at doon ay tumambad ang mga nawawalang gintong kwintas at mga singsing na may diamante. Sa mismong oras na iyon, sa harap ng lahat ng kanyang mga katrabaho, ay kinaladkad at sinibak sa trabaho si Samira habang hindi makapagsalita sa tindi ng huli sa aktong krimen. Samantala, sa loob ng kulungan, napaluhod sa iyak ng tuwa si Jocelyn nang dumating ang balita na napatunayan na ang kanyang pagiging inosente. Ang bigat at takot na nararamdaman niya sa loob ng ilang linggo ay biglang napalitan ng umaapaw na pasasalamat dahil sa wakas ay lalabas na siya ng kulungan na may malinis na pangalan at taas noong haharap sa lahat. Agad na pinalaya si Jocelyn mula sa detention center at laking gulat niya nang makita ang kanyang amo na si Mr. Jasim na personal siyang sinalubong sa labas. Mapagpakumbabang humingi ng paumanhin ang amo dahil sa naging maling hinala nito at sa pinsalang naidulot sa kanyang reputasyon. Dahil sa busilak na puso ni Jocelyn, tinanggap niya ang sorry ng kanyang boss nang walang anumang pait dahil nauunawaan niya kung gaano kahalaga ang negosyong ito para sa pamilya ni Mr. Jasim. Noong May 2015, lumabas na ang pinal na hatol ng korte sa Dubai kung saan sinentensyahan si Samira Khan ng 8 taong pagkakakulong. Bukod sa mahabang panahon sa likod ng rehas, tuluyan na rin siyang na-blacklist sa buong Arab region. Ibig sabihin ay hinding-hindi na siya muling makakatapak o makakatrabaho sa anumang bansa sa Middle East habang buhay. Ang janitor naman, bagamat nagkasala,
ay binigyan ng mas gaan na parusa dahil sa kanyang pag-amin at pagtulong para malinis ang pangalan ni Jocelyn. Sa pagbabalik ni Jocelyn sa jewelry shop, hindi lang simpleng pagtanggap ang nakuha niya kundi isang malaking parangal. Itinaas ni Mr. Jasim ang kanyang posisyon bilang isang senior sales consultant dahil sa kanyang katapatan at husay sa trabaho. Binigyan din siya ng malaking bonus at pagkakataon na makauwi sa Pilipinas ng isang buwan para makapagpahinga. Nang dumating siya sa airport, sinalubong siya ng kanyang pamilya na puno ng tuwa. Pinili ni Jocelyn na huwag nang sabihin sa kanyang mga magulang ang hirap na dinanas niya sa kulungan dahil ayaw niyang mag-alala ang mga ito. Sa kanyang mga kapatid lang siya nagtapat at lahat sila ay nagpasalamat na nalampasan niya ang malaking pagsubok na iyon. Sinulit ni Jocelyn ang kanyang bakasyon bago muling bumalik sa Dubai para ipagpatuloy ang kanyang magandang takbo ng buhay. Sa kabila ng lahat ng panloloko na ginawa sa kanya ni Samira, hindi nawala ang pagiging mabuti at mapagkakumbaba ni Jocelyn sa ibang tao. Dahil sa kanyang kabutihan, unti-unti siyang nakapagpatayo ng maayos na bahay para sa kanyang pamilya sa Pilipinas. Noong taong 2019, isang bagong kabanata ang nagbukas para sa kanya nang makilala niya si Tamir Madi, isang lalaki mula sa Oman. Hindi nagtagal ay ikinasal ang dalawa at biniyayaan sila ng 2 anak. Sa kasalukuyan, maayos at masaya na ang buhay ni Jocelyn sa Dubai kasama ang kanyang sariling pamilya. Hindi na rin siya pinagtatrabaho ng kanyang asawa dahil sapat na ang kanilang kita para sa lahat ng kanilang pangangailangan. Minsan ay umuuwi sila sa Pilipinas para magbakasyon at ipakita sa kanyang pamilya ang bunga ng lahat ng kanyang pagsisikap. Para kay Jocelyn, ang madilim na bahagi ng kanyang nakaraan ang naging tulay para marating niya ang buhay na dati ay pinapangarap lang niya. Napatunayan niya na sa dulo ng bawat hirap, laging may naghihintay na malaking biyaya para sa mga taong marunong magpatawad at hindi sumusuko. Ano ang masasabi nyo sa naging desisyon ni Jocelyn na patawarin ang mga taong nagpahamak sa kanya? Sa tingin nyo ba ay tama lang na hindi na niya ipinaalam sa kanyang mga magulang ang nangyari sa kanya sa Dubai?